Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Yan! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo! Woo! Na inaantabayanan ng mga taga-Petron dyan sa may Domingo, San Gabriela, San Perfecto. Ang daming lugar. Ang daming santo. Bakit Hindi, hindi nila tawag kasi Santa Claus? Domingo Street Corner, San Gabriel sila. Barangay San Perfecto, San Juan. Alam mo kung bakit tayo napapakinggan? Bakit? Pinakilam mo kay radyo nila kanina umaga. Sabi ko, mabatiin ko kayo araw-araw, diba? Ay, talaga? Huwag nyo lang ilipat ng bonggang-bongga, diba? So, yan. Hello po sa inyo. Ang lakas dyan. Alam mo yun? Pag nadadaanan mo yung pag-uwi, Oo nga mo. doon sa may bandang kaliwang ban. Paglagpas lang ng Pure Gold Agora. Diba may Petron sa kaliwang side? Andun yun, yung radyo nila. Matapon niya. Malapit sa BDO. Correct, diba? Hello po sa inyong lahat and magandang umaga. Siyempre, salat pa rin ang ating mga pangga na nanonood at nakatutok sa aming Energy FM Facebook page. Huwag niyo po kakalimutan i-like and follow dahil road to 1 million pesos! Aray! Para kung pumipindot ang live sound effect. Mari feeling ko, ang dami natin binibigay, ano? Correct, diba? Ang dami natin pera binibigay. Pera, pagmamahal, oras, yung mga tinutuon natin sa ating mga pangga. Kasi ganito kami sa Energy FM magmahal. Lalo pa, syempre, 25 years na po ang inyong ibinigay na pagmamahal sa amin. Ano ba naman itong suklian namin yung pagmamahal na lagi nyong ibinibigay. Simula't simulang nagsimula ang Energy FM, diba? Tsaka Mari, nakakatuwa dahil alam natin kung anong pangangailangan ng anong ating mga pangga. Kailangan nila ng kaligayahan. Ibinibigay natin sa pamamagitan ng ating mga programa. At kailangan din nila ng pera kaya meron tayong mga pa-contest. Correctamente, diba? Kaya nga naman umantabay kayo dahil araw-araw po marami po tayong mga pa-premyo na ibinibigay mula sa ating mga drivers at syempre sa mga pangga natin mga nasa kabahayan, tindahan, and a lot more. Hindi tayo galante, Mare. Hindi masyado. Maliit na bagay yan lagi, diba? Dahil hindi ka galante, Mare, meron kang ichichismis sa kanila. Ay, meron eto na. Hindi ito mamimigay pero alam mo yun na kumanta ng Pearly Shell. So ibig sabihin, Mare, na Julia Pdasa. Na possession. Na possession. Hindi nga kasi nga nagimbal nga ang lahat. Dahil nung last Saturday, Mare, ay dinakip itong si Ricardo Cepeda sa Caloocan banda na kung saan nga naman ikinaloka ng lahat. Si Ricardo Cepeda. Yes, Ricardo Cepeda ay napapanood ngayon. Kabilang siya sa cast ng Batang Quiapo ni Coco Martin. Naguluhan ako kasi diba? Si Ricardo yung pinag-usapan natin. Pinakita si Cardo. Pero hindi, yun nga. Si Ricardo Cepeda ay kabilang sa Batang Quiapo na ipinalalabas ngayon. At syempre nandun din yung kanyang partner na si Mariana Benipayo. Diba? Ay, alam mo, nakikita ko yan. Nag-online selling sa TikTok. Nagti-TikTok din, diba? So, kumaga parang para sa kaalaman ng lahat po, si Ricardo Cepeda ay dati pong asawa ni Snooki Serna. Yan. Ito po yung dati kanyang asawa at ngayon ay, alam mo yun, dahil syempre nag-part ways na sila at nakilala niya nga po itong si Marina Benipayo na meron naman ding anak na si Mark de Sequera. Yan, ang kanyang stepson kay Marina, 'di ba? Na kung saan pinagtatanggol ngayon ng anak ni Marina ang kanyang stepdad na isa sa biktima lamang ang kanyang ama sa scamming na ito. Kasi kumbaga syndicated estafa po ang kasong isinampa laban kay Ricardo Cepeda na ikinagulat ng lahat. Kasi Mari, ang dumakip sa kanya ay QCPD. Pero dinakip siya sa Caloocan. So yung mga Mare, parang pinagtataka pa din. Unang-una Mare, diba, pagka ganyan, diba, na kahit pa sabihin mo may subpoena or warrant of arrest na lumabas galing pang Cagayan. Diba, na inihain ng QCPD. Sa ano, parang tipong nasa na yung protocol na pagbibigay nilang pugay sa Caloocan Police District, diba? Kasi bawat syudad may kanya-kanyang police district yan na ano ba naman, bakit QCPD sa Caloocan?
na iserve nyo yung warrant doon. Na so, ibig sabihin, hindi kayo proseso? nagbigay-pugay sa mga kapulisan ng Caloocan na dinedman yun. Parang yun ang tanong ng mga tao. Pero kinaganda naman dito, Mare, kasi kita naman daw sa mukha ni Ricardo Cepeda na alam mo yun, talagang wholeheartedly siyang sumama dahil gusto niyang patunayan na wala siyang ginagawang masama. Although nagulat yung aktor. Even si Coco Martin nagulat na kumbaga parang ngayon daw, sabi nga ng ilang mga netizen, parang tutulong daw yata itong si Coco Martin sa kaso ni Ricardo Cepeda. Kasi Mare, yung syndicated estafa na inireklamo laban kay Ricardo Cepeda is non-bailable, Mare. Ay my gosh. Diba? Na kung saan nga naman inuugnay ito sa patong-patong na reklamo ng mga pangbibiktima sa mga taong nag-invest daw sa negosyo. Mare, ano ba yung ini-endorse nitong si Ricardo Actually, Cepeda? hindi malinaw, Mare, kung ano nga ba yung produkto kasi hindi na idinitalye. Pero parang sinasabi daw na itong si Ricardo Cepeda ay parang artist endorser or actor endorser lamang nung negosyo or kaya nung kumpanyang ito na nagsasabi nga na ng scam daw ng tao, diba? Na ngayon na itinuturo, akala kasi na si Ricardo Cepeda ay parte nung mismo nga kumpanya. Which is not. At kayang patunayan daw ng abogado mismo ng kampo ni Ricardo Cepeda dahil nakakuha sila ng DTI permit na kung saan nga naman itong negosyo na ito na iniuugnay sa aktor na si Ricardo Cepeda ay solely proprietor ng isang pribadong tao lamang. So hindi ito konektado kay Ricardo Cepeda? Kaya yun ang sinasabi ni Mark De Sequeira na doon sa mga nagbabash daw sa kanyang stepdad, alam mo yun, mag-ingat daw sa mga komento lalo pat kung hindi nyo alam yung buong storya. Dahil maraming artista, Mare, aminin na natin, maraming artista ang nabibiktima. Siyempre, trabaho yan, Mare. Siyempre, kumita sila dyan bilang endorser, binayaran sila as TF. Pero lingid sa kaalaman nila ay may mga kakibat na ganito na sila minsan napapahamak. Very good example, Mare, unahin na natin. Si Luis Manzano sa Flex Fuel. Si Sharon Cuneta, nagamit din. Ilang mga artista na rin ang naloko sa scamming. Diba? Katulad nitong sila Paul Salas. Diba? Madaming artista na nagagamit kasi sila yung kilala. Maaring ganito, Mare. Yung mga nagrereklamo siguro na na-scam sila is wala silang maiturong tao dahil nakikita nila eto si Ricardo, naka-front siya eh. So parang nabibiktima sila lagi na sila yung nirereklamo dahil sila yung kilala eh. Diba? At saka Mare, diba, bago mangyari ang pag-i-endorse ng isang produkto, meron niyang kontrata. Correct. Na pwedeng i-present ni Ricardo Cepeda sa sa... Ay, Mare. Yan ang sinabi nung anak ni Ricardo Cepeda na si Mark De Sequeira. Sinabi nga niya na meron silang papeles na pinanghawakan na ang pinirmahan lamang ni Ricardo Cepeda ay ang pag-iendorso lamang nung kumpanya at hindi siya parte ng nasabing kumpanya na itinuturong ng scam sa ilang mga tao sa probinsya ng Cagayan. Mare, so si Ricardo Cepeda ay kasalukuyan nakaditine? Nakaditine, pero inaayos na daw ng kanila dahil aapila sila. Although syempre syndicated staff ito, so hindi pinayagan mag-bail, Mare. Naku. Nandito siya sa pangangalaga ng Quezon City Police Department. Diba? If I'm not mistaken, parang Station 7 nga ba? Station 7. I'm not sure. Parang yun ang narinig ko, Mare. Nakakaawa naman yung doon siya nakadetain. Kaya nga naman si Coco Martin to the rescue. Kasi ongoing yung kanilang palabas sa Batang Quiapo at diba doon sa kanilang palabas nagkaroon ng parang hulian din kasi nga yung role dito ni Ricardo Cepeda ay parang isang alam mo yon illegal something na gano'n na nagkahulian at parang sinasabi ng true to life ito hulian gano'n naging true to life kaya nga naman ito'y kinagulat ni Mr. Coco Martin kaya naman naghayag daw ng pagtulong o pagsuporta sa aktor, mapatunayan lang na wala siyang pagkakasala. Diba? Yung mga nag-iingay dati, Mare, sa sa kanselasyon or sa
ano bang tawag doon? Yung pagkakasuspende ng showtime. O ngayon kayo tumulong sa kapwa-artista niyo. Diba? Na nakakaloka. Na wala naman talagang kasalanan. Truth, diba? Yung iba kasi nabibiktima, kawawa lang. Din. Diba? Wala naman din silang kakayanan na ipagtanggol yung sarili nila. Kasi syempre, malamang, diba? Malaking perang gagastusin eh. Diba? Kaya Mari, alam mo, dapat talaga sa panahon ngayon, bago ka mag-endorse ng mga ng mga produkto. Alam mo, para safe na lang siguro, kunwari pag tayo, no? Sa Baklitas, alam mo, safe nating i-endorse? Bagoong, gano'n. Pwede. Bagoong isda, ganyan. Paano kung Mari, kung bagoong yung endorse natin pero sabi nila ngati daw ang kanilang katawan? Ay, hindi nyo ginisa yung bagoong. Yun lang ang kaya natin. Amoy bagoong. Hindi pampaputi ng kilikili ang bagoong. Hindi nakakaputi ng siko. Correct. Alis may disclaimer tayo kaagad pag sinabi, ay, nag-endorse ang Baklitas ang bagoong, nangati kami. Ay, hindi nyo yan ginisa, malamang. Correct. Dahil ginigisa ang bagoong. O kaya memorial plan. Sigurado walang talo. Magrereklamo ka pa ba kung namatay ka? Nasamid ako doon. Ay, baka mag-memorial plan Wag. Anyways, diba? So, sana talaga, alam mo yun, mapatunayan, mapawalang sala, yung mga nabibiktima lamang ng katulad ni Ricardo Cepeda na mga artista na wala naman ibang gusto kung hindi magtrabaho lamang. At saka kung sino man yung mga ng mga naloko, sana makamit ninyo yung hustisya. Correct, hindi. Tsaka sana wag naman ninyong idiin basta kung sino lang. Kasi hindi porket kilala sila. Diba? Sino ba yung dating na-link kay Vice Ganda din? Si Romeo Halusos? Hoy! Hindi kay Vice Ganda. Terence Romeo, diba? Oo, sila mag-asawa naman. Na-scam din, diba? Porket si Terence Romeo nag-i-endorso dati ng kung ano mang parang diba silang mag-asawa ngayong idinimanda? Actually, kasi sila yung naka-front, sila yung kilala, diba? Ang daming ganyan na nabibiktima. Kaya dun sa mga, diba, sana, diba, sa mga artista, naiisip din nila minsan bago sila pumirma ng kontrata. Kung sure ba, kung legal ba. Natatawa ako dun sa Romeo. Oo. Nasa isip ko, Juliet. Ano yun Romeo Aluso sa Itbulaga, di na-link kay Vice Ganda. Grabe ka. Sobra. Sorry Grabe po. ka. Terence Romeo. Sige, si Romeo and Juliet. Diba? Nakakaloka ka dyan. Anyways, diba? Sana nga, diba, mapatunayan yung mga walang sala talaga, mapalaya, at syempre magkaroon ng katarungan na yung mga nabiktima. Kasi syempre, Mare, yung mga ininvest nila, hindi naman din biro yung pera dahil pinaghirapan din nila yun. Hindi ko ma-imagine, Mare, kung paano ngayon ang reaksyon ng kanyang asawa. Diba? Nakakaloko. Araw-araw mo iisipin yung asawa mo nandun nakadetine. Diba? Diba? Na pero hindi kinaganda lang nito, diba? Ibig sabihin lang talaga na kahit pa sabihin mo na katrabaho, kasama sa hindi pinabayaan ni Coco Martin. At saka ito nakakabilib, Mare. Biruin mo, stepfather niya pero pinagtatanggol niya. Correct, diba? Ibig sabihin mabuting ama, mabuting tao itong si Ricardo Cepeda. Hindi siya ganun kaano talaga. Kaya nga panawagan nung kanyang anak, lalong-lalo na ni Mark, kahit tahimik lang. Ganun. All home. Baka naman. Alam mo kasi si Mark, tahimik lang yan. Pero, diba, huwag niyo naman din husgahan yung kanyang ama-amahan. Oo nga. Diba? Anyways, sama-sama pa rin na pakatutukan niya na hangad namin na sana nga ay makamit din ni Ricardo Cepeda yung hustisya na kung talagang wala nga siya pagkakasala, mapawalang bisa siya sa lalong madaling panahon. Correct. Diba? Anyways, ayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umating mong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Yes. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman ang yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!